Welcome back mga kanobi sa ating YouTube channel, Pakumabi Vlogs. Yan, isang magandang gabi sa ating lahat mga kanobi. Yan, umuulan. Yan. Sinilip muna natin yung ating mga ibon, ating mga alaga, kung ayos lang ba sila. Yan, nakaugalian na kasi natin silang silipin sa gabi bago tayo mamahinga. Yan. So, for today's video mga kanobi, gagawa tayo ng sariling version natin ng mineral block. Yan, so wala kasi tayong magawa kaya gawa na lang tayo ng mineral block. So kung gusto kami samahan ngayong gabi, tara! So yun guys, ito yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng mineral block. Yan, yung sariling version natin ng mineral block. So yun mga kanobi, simulan na natin yung procedure sa paggawa ng mineral block DIY. Yan, version ni Pakumabi. Una, ilagay natin yung plaster of Paris, no? Ano siya, 1 cup lang muna since yung molder natin ay maliit. Pang-anim lang na mineral block yung magagawa. So tatansyahin na lang natin para hindi siya tumigas. Madali kasing tumigas to eh. Yan, lalagyan muna natin dito. 1 cup ng plaster of Paris. Tapos, sod na natin yung eggshell. Yung crush lang muna. Yan, kukuha tayo ng 1 tablespoon. Yan. 1 tablespoon yan. Tapos dito sa ating crush ay fine na eggshell, yan, talagyan natin ng 1 tablespoon din. Yan. Tapos sunod na natin yung crush na cattle bone. Yan, kuha lang tayo ng 1 tablespoon din. So lahat naman yan mga kanobi, ang ilagay lang natin ng 1 tablespoon lang muna. No? Dito rin sa ating grits. Yan. At sa ating moringa powder. Yan. Tapos nakalimutan natin pala yung yung fine na na grits. Yan. So mas maraming ingredients mga kanobi, mas maganda. Mas maraming calcium ang makukuha ng ating mga ibon. Yan. So mga kanobi, pwede pala natin yung lagyan ng iba pang ingredients, no? Gaya ng charcoal o uling. Yan. Tapos pwede rin lagyan natin ng mga vitamins tulad nung Pecotrin powder, ano pa ba mga pwedeng ilagay. Basta marami siyang pwedeng ilagay. Dextrose powder, depende po sa availability nyo at kung paano nyo timplahin. So ganito kasi lang sa akin, simple lang. So, hindi na natin nilagyan ng mga vitamins pa kasi nga calcium block lang talagang ginawa natin. Yan. Haluin lang natin mga kanobi ng haluin para maging pantay, maging even yung kanyang ingredients sa loob. Humalo dun mismo sa plaster of Paris. Yan, tatapon na. Haluin lang natin ng haluin. Yan, tapos lalagyan natin siya ng paunti-unti ng tubig. Haluin pa natin ng haluin para maging
pantay na pantay yung mga mga ingredients natin. Yan. So kukuha tayo ng tubig. Konti-konti lang mga kanobi, para ka lang nagalo ng semento. Yan. Konti lang muna. Yan. Kita nyo ba mga kanobi? Yan. Tapos pag kulang pa, syempre dadagdagan natin. Tansyahan lang mga kanobi. Halo lang ng halo. So siya nga pala mga kanobi, bakit ba mahalaga na maglagay tayo ng mga ganito, no, sa kanilang kulungan, lalong-lalo na sa mga breeders. Mga breeders natin, yung mga nangingitlog. Kasi mga kanobi, yung mga breeders natin, nag-delay sila ng itlog, no? So, pag nag-delay sila ng itlog, nauubos yung kanilang calcium sa katawan. Kailangan nila ng maraming calcium para makapag-produce sila ng magandang klase ng itlog. No, yung calcium kasi nakakatulong yan para sa kanila sa pagpapaganda ng kanilang mga itlog. Yung shell ng itlog nila, hindi ganun kanipis. Hindi siya basta-basta mababasag. Tapos, nakakatulong din yung calcium sa mga hindi naman breeder o kahit breeder din sa kanilang mga buto para malalakas yung mga buto nila. So, yung ginamit ko palang molde yun mga kanobi, ano yan, hindi ginagamit na pambake ng misis ko. Yan. Hindi na ginagamit, kaya ako na lang gagamit. Although malinis naman to kasi puro naman ang ginamit natin, puro organic naman. So, pwede pa rin naman siyang gamitin, hugasan nga lang mabuti. Yung mga kanobi, medyo maganda na yung texture niya, kaso may mga buo-buo pa sa ilalim, kailangan haluin pa. So yan mga kanobi, pwede na natin isalin sa muldihan. Yan, kukunin na natin yung muldihan natin. Yan. So yun mga kanobi, tapos na yung ating ginawang mineral block. Yan, naisalin na natin sa molder at hahayaan na lang natin siyang matuyo. Yan. Mga kinabukasan siguro, umaga tuyo na yan. Pwede na natin siyang tanggalin dito sa ating molder. Pero hindi pa natin siya pwedeng gamitin at ibigay sa ating mga alaga. Ibibilad pa natin siya ng 2 to 3 days, no? Para tuyong-tuyo talaga yung ating mineral block. Kasi pag ganito, kakatanggal pa lang, medyo malambot pa siya. So, ang tendency, madaling makutkot ng mga ibon, mauubos agad. Kakalatin lang nila. Pero kung medyo matigas-tigas, medyo mahihirapan yung ibon. At the same time, may nakukuha siyang mineral at calcium. Tatagal pa yung ganito kalaki na ating mineral block
Siguro mga ilang buwan. Mga 2 buwan siguro. Depende kung isang pares lang paggagamitan nito. Tingin ko mga 2 buwan sakto na to. Yan. So yun lang mga kanobi para sa gabing ito. Sana meron tayong naibahaging tips sa ating mga kanobi na newbie. No? Kung meron ka natutunan sa video ito, pakihit naman ng subscribe button at pinutin mo na rin ng notification bell para laging updated sa mga bagong videos na gagawin namin dito sa aming mini aviary. So yun lang para sa gamito. Like, share, subscribe. Ingat mga kanobi.